introduce our next guest this morning. Very important kasi napag-usapan natin dahil alam niyo po ang Pebrero ay buwan din nung Down Syndrome Consciousness Month. Yun, ano? Kaya ihanda na natin ang ating guest. Please, dito sa kabila. And sige, tapos na tayo kay Angelica. Thank you, Angelica. Thank you very much, Angelica. Huwag kang alis, ha? Diyan ka lang. Doon ka muna. Okay. Ayan. So, bukas po ang aming session sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. So, ano yung mga nangyari ngayong linggong ito. Of course, ang pinakamalaki ay ang yung ating celebration ng EDSA. Kung revolution man yan, kung fiesta man yan, wala namang kung anong special event man yan, at nakasabay siyempre yung malaking pagtitipon din sa grandstand sa Luneta ng mga supporters naman ng ating Presidente Duterte. Ayan, so yan yung mga malaking pangyayari. At sa Sanggunian, I think today ang first day ng ating City Mayor, Paulino, dahil nagpunta siya sa Estados Unidos. Welcome home. Oo, at 27, I believe, yung kanyang last leave, no? Kaya ina-expect natin na nandito na siya ngayon sa lungsod ng Olongapo. Ayun, alright. Yung mga balita. Almer, okay, kilala mo ba yung guest natin ngayon? Sige, ako na lang dahil ako kilala na kagawad yan, classmate niya. Okay, bahala ka na kagawad, I think first year pa lang, second year, third year, naging mag-classmate kami, no? At dahil nga ngayon ay sineselebrate natin yung etong February, kaya hinahabol din natin yan at magandang pag-usapan, mahalagang pag-usapan. Itong Down Syndrome Consciousness Month, no? At itong ating guest ngayon, bukod sa naging classmate ko yan, mahusay na abogado yan dito sa lungsod ng Olongapo, no? Kilalang kilala yan. At yun, at siya ay may personal na karanasan sa pag-aalaga ng Down syndrome kasi yung kanyang dalawang anak ay kabilang sa grupong ito. Without further ado, ladies and gentlemen, please welcome sa Sangguniang Monitor kagawad, ang ating guest. Parating na sa mga tao kasi hindi na sa mahusay na attorney. Siya po ay naging past president of the Integrated Bar of the Philippines Zambales Chapter. At siya rin po ang presently president of the Autism Society of the Philippines Olongapo Chapter, mother of two, special children, Jigo Tejano and with autism, and Jovic Tejano with Down syndrome. Kasi parang doktor ang kanyang pagsulat. Parang kinakain mo kasi. Oo, kasi nagugutom na ako, kaya nakakain ko yung salita. Anyway, i-introduce na natin para mahaba-haba pa ng konti yung oras natin. Let's welcome Attorney Soledad Santos. Si Attorney Bebot. Hi, Attorney. Ayan, alam ko, ano rin yan. Sanay din yan. Mass communication, di ba, Attorney? Bati ka muna. Naging law. Sige, bati ka muna sa ating magandang umaga po sa inyong lahat. Isa pong nagpupugay po at nagpapasalamat. Ako'y ginest po ng aking classmate na si Eddie Piano dito sa kanyang Sangguniang Monitor. Maraming salamat. Welcome, Attorney, sa Sangguniang Monitor. And thank you sa pagpapaunlak ng guesting. Ayan, sige. Kenneth, ikaw, nag-research ka ba tungkol sa Down syndrome? Konti. Okay. Ako personally, kasi may burden ako sa mga ganung bata, no? And marami, kung di ako nagkakamali, maraming classification ng autism, di ba? And Down syndrome. Pero yung, ang tanong ko lang po, paano po kayo mag-handle o paano ba na-acquire ito o bakit nagkakaroon ng autism or Down syndrome? Kasi wala akong idea. Yun ang unang tanong ko. Okay. Ganito yan, si Attorney, dahil alam niyo na yung kanyang karanasan. I am a mother of two special children. My eldest child is Jigo Tejano. He's a person with autism. The youngest is Jovic Tejano. He's a person with Down syndrome. First, I want to talk about Jigo. Jigo is now 21 years old. He was first diagnosed to be having autism at the age of 3 years old. Noong 3 years old po siya, ganito po ang manifestation ng autism. Hindi po siya nagsasalita, ang likot-likot niya. Sobrang likot, ikot ng ikot, hindi po namin siya mapaupo.
Tapos, para pong walang eye contact. So, ang ginawa po namin, dinala po namin siya sa developmental pediatrician. Ang hirap po kumuha ng appointment sa magaling na developmental Sa Manila pa pediatrician. ata yan, attorney? Sa Manila po yan, sa Philippine Children's Medical Center. Parang it took us about a year to get an evaluation. Pero medyo may kakilala, so nakakuha naman tayo kaagad. Unang-una, nung pagdating po namin doon, hindi po agad, yung mahirap kasi evaluate yung bata, nagiiyak siya. So, what the doctor did, attorney, sabi niya sa akin, it's quite difficult for me to evaluate your child kasi he's crying. He's crying a lot. He was crying then. So, what she did is that nirefer na niya kami sa speech pathologist. At that time, wala pang speech pathologist sa Olongapo because that was I think 19 years ago. So, wow. We used to go to Manila every 3 times a week po yan. Wow. Ganyan. 3 times a week po kami nagpupunta sa Manila para tugunan po yung speech concerns ng bata. At the same time, since hindi po siya, mahirap po siyang paupuin, we also have to see an occupational therapist. So, importante po yan side by side. Other than having a speech pathology, meron pa pong occupational therapy. Tapos, hindi po yan nagtatapos dyan kasi pag pong batang may autism, meron po yung atypical behavior na hindi common po sa mga batang ordinary. Atypical behavior po yung mga tipong may mga, magulo po sila eh. Nakita mo naman, Ed, yung anak ko, yes, di ba? Merong oo. atypical behavior siya. So, kailangan po ng behavior modification. Pag sinabing behavior modification, iba na naman po ang titingin sa kanya. Meron po tayong tinatawag na applied behavioral analyst. So, doon din po, dinadala ko din po ang anak ko, no? Tapos, meron po ako nabasa kasi na libro na para daw po maging maayos ang batang may autism, he has to have at least 6 hours therapy a day. So, what we did then is that there was therapy center in Manila. I contacted the therapist. Parang ano siya, special educator. Indian. She heads the Behavior Modification Center doon sa Manila. So, we asked her to come over. She assigned a therapy to us here in Olongapo City. So, nag-migrate siya sa Olongapo. He stayed with us. Nag-boarding house siya sa Olongapo. Then, he stayed with us 6 hours a day from Monday to Friday. That we did for the past years. So, yun po, medyo sabi nga nila, gagawin mo ang lahat para sa anak mo. So, ginawa naman namin lahat. Pero syempre po, meron pong para pong cup yan. Kung yung cup niya, ganyan lang kalaki, napuno mo na, hanggang doon na lang. So, right now, Jigo has finished sa tiyaga niya, at sa tiyaga din ng therapist niya who's been with him since he was 5 years old. Nakatapos naman po siya ng college sa Columban, HRM. Wow. Pero syempre po, with complete assistance pa rin siya, hindi pa rin namin siya mapakawalan. Natatakot pa rin akong, yung lalakad siya sa kalsada mag-isa kasi nga, minsan nagsa-side glance siyang paganyan. Baka mamaya pagtawid, matakot ka, mabundol siya. Siguro po pwede kakayanin niya, kaya lang may fear, ako as a mom, I have a fear of letting him go. But eventually, I have to practice. Pero right now, parang there's still some concerns and there's still some fear. Of course. So, ilang taon na si Jigo ngayon? He's 21. Oh, 21. Yeah. Wow. Nakakausap naman siya, except that there are times he's echolalic. Echolalic meaning he repeats what you said, what you say. Merong tendency po na gano'n. Tapos meron ding repetition of things that he fancies. Right now, he fancies going to San Roque Chapel. So if you talk to him every day, parang in a day, he talked about San Roque Chapel siguro more than 20 times or more than 50 times. That's what he talks about. And minsan, meron din siyang ninang na he fancied so much, he talks about the ninang several times a day. Parang ganun din po. If you are a mother of special children, if you are a mother of Jigo, medyo syempre, pag kami-kami lang, walang problema. Ang concern ko is pag nadala ko siya sa ibang tao, syempre nakikita yung behavior na ganyan. Minsan syempre nahihiya ako. Ganon. Pero that's the reason why there is Autism Society of the Philippines because we want to promote awareness on autism. Kasi wala silang physical marker. They look like us.
They're very ordinary, except that they have some certain behavior na kung tatawagin po natin noong unang panahon ay parang sinto-sinto. Ganun po ang tingin natin sa kanila. Kaya po, siyempre, masakit sa atin na alam mo na nga ganun, tititigan mo pa. So, kailangan ma-promote talaga yung awareness para yung mga magulang o para yung mga tao, mabigyan naman sila ng concern at hindi sabihin sinto-sinta sila. Right Correct. now, ang ayaw natin ay mapagkamalan silang kung ano, mapagtripan, masaktan. Yun yung ating inaalala. Do you think, attorney, yung awareness, no? Ang tagal na rin natin na marami pinag-uusapan yan sa television, sa radyo, maraming mga research. You think yung awareness ng general, public in general, enough na at this point in time? I don't think so. I don't think it's enough already. Kasi minsan, what I usually do is that I expose my child, I expose my son. So others will know, eto palang anak ni Attorney Santos, eto pala yung ibig sabihin ng may autism. Ganito pala. Minsan, nakikita siyang paikot-ikot dun sa simbahan. Yung I want to prevent him from roaming around. But sabi ko na lang, inisip ko na lang na siguro this is one way of promoting awareness on autism kasi at least he's known. Nakikita siya na ganun siya. So, other people will be aware that there is such a child like this and it's not being sinto-sinto. He's just a child with autism and he has to be with us. He has to what do you call that? Parang yung sense of belongingness, parang very normal, diba? Individual na kasama natin. Kasama natin siya. Okay. Because anak din siya ng Diyos. So parang for him to reach his potential, we ask, we have to help them. Attorney, may tanong ako. So every time, sabi mo, nabanggit mo kanina, minsan parang nakahihiya kayo. Alam niya ba, halimbawa, pagka pinaalala mo sa mga kasama na siya ay may syndrome or autism, ay pag pinaalala mo ba sa mga kasama, nalalaman niya ba yon? O para ma-warn natin yung mga paligid natin? O I hope you understand, my son. Kailangan ba natin explain pa yon para ma-adapt nila? Siguro, minsan, palagay ko dapat i-explain din. Okay. What we did before as president of the Autism Society, we had this seminar sa SM at saka sa Harbor Point para maging aware yung mga tindera at saka yung mga security guard dun sa autism. Kasi there was an instance ata in SM Mega Mall na merong bata na nawala na siya hindi siya makita kasi if you have an autism you have parang may communication problems meron kang social interaction problems. There are things you want to say but you cannot communicate. Hindi mo masabi kaagad kung ano yung gusto mo. So para malaman na eto palang bata na to nawawala na, eto palang bata na to may autism. Yung parang hindi magulat yung mga taga Harbor Point or SM na nakikita nila tong batang ganyan, hindi pala siya ganito, hindi pala siya sinto-sinto, may autism pala siya, dapat nating tugunan. Okay, alam mo, we did that before. Attorney, ang nakita ko po dito para matulungan natin yung mga ganyan at yung mga maging aware po yung mga tao, isasuggest ko talaga kung every mall, kung kinakailangan maglagay tayong panukal, pangunawa, para kung may makita po kayo, ganito po ang autism, autistic, or sa sound zero, whatsoever, para kung may mapuna po kayo, aware po tayo. Palagay ko dapat maglagay po ng ganon. Kasi kung at least ma-aware lang yung mga bata. Kasi maraming hindi aware na mamamayan na tungkol diyan. Ako nagulat ako nung umatin ako sa isang party. Hindi naman ako sinabihan. Buti na lang ako may liga akong makinig sa bata. Yung tulad na sabi mo, paulit-ulit siya ng kinikwento niya. So ako naman, sabi ng doktora, hindi ko nabanggit yung pangalan, huwag mo na kasing kausapin. Ba't kinakausap mo pa? Sabi ko, bakit? Nagsasalita Hindi ko kayang tiisin na hindi ko siya kausapin hanggang tumigil siya. Dapat ganun, di ba? Ako pa pinagsabihan ng doktor. Sabi ko, pambit ng doktor na to. Dapat mag-aral tong doktor na to. Dapat may pasensya ka. Go ahead. Sige, ano tanong mo kay attorney? So, attorney, siguro idagdag po natin, magkaroon tayo ng awareness program para dyan.
Tapos magpalagi tayo ng paunawa sa bawat lugar. Para simpleng instruction lang, di ba? Mas maganda po sana kung pwede natin din siguro tulungan tayo ni Kagawad. Yes, oo. Kahit mga barangay, Actually, kahit papunta sa ako ng resolution. barangay, Para- opo, pwede natin pong gawin yon. We can come up with We an can come up- ordinance, siguro, with your help, no? Yes, Pwede opo. tayong Kung pwede po natin siguro, bawat kanto, sasabihin natin, lalo na pag merong batang may autism, para sa states, pag may batang may autism or may special attention, special needs, Oo. meron silang marker doon na parang sa PWD, okay. like for instance, yung pagkukross ng street, di ba? Para lang hindi sila tatakbo ka agad yung sasakyan, Tama, ganun. oo. Yung parang may marker yung lugar na may batang may may oo. special needs, ganun. Ay, maganda yan, attorney. Pwede Opo. natin gawin yan dito sa Pwede nating adapt. Olongapo. You can Sige, I'm definitely... you can pass that resolution if you like. Sige, attorney, patulong sa akin para maipasa Opo. natin yung ganyang klase Opo. ng resolution o ordinansa dito sa lungsod ng Olongapo. No, I want to say something also because February is the Down Syndrome Consciousness Month. I'm also a mother of a son with Down syndrome, so yun, iba naman po ang Down syndrome, di ba? Down syndrome, it has a physical marker. Alam natin, pag nakita Medyo natin, nahahalata, mo no? na agad kung ano yung Down syndrome. They're a lot different from autism kasi yung autism medyo may atypical behavior. Kay Jigo na-stress ako, yung panganay ko medyo nakaka-stress siya. Pero yung bunso, para ka nasa langit pag siya naman ang kasama mo. Kasi he wants to be cuddled, he wants to kiss, he wants to hug. So, very malambing siya except the fact that there are lots of parang health concerns about sa Down syndrome na bata. Yun. Okay, may tanong ako, Attorney Apa. Kagawad. Hindi ganun kasimple. I believe God knows what you have gone through with your two children. Oo, And then sacrifice have you talaga. asked, Oo. kasi ang tanong ko rin I believe alam ng Panginoon yung binigay sa'yo. So, hindi ka ba nagtanong sa Panginoon, bakit pareho silang may problem in this manner? So, hindi niyo ba naitanong yan? Actually, ganito yan. When I gave birth to Jovic, he's the second child, my youngest, no? Siguro, pagkalabas niya sa mundo, pagkalabas niya, wala pang 1 minute nakita ng doktora kasi iba ang itsura niya malambot siya. Sinabi na niya sa akin, mukhang Down syndrome yung anak mo. Ha? Yung, alam mo yung kakairi mo pa lang tapos sinabihan ka na may Down syndrome yung anak mo. I Parang, can imagine that. parang gumuho yung mundo ko. Yung I cried for the child na hindi ko pinanganak. Parang ganon. Parang sabi kong ganon. Parang may namatay, parang ka namatayan kasi yung ina-expect mo na anak, hindi yun ang lumabas sa'yo. So, iba yung lumabas sa'yo. So, parang ganon ang feeling ko. Pero hindi, I did not cry. I was just disappointed. Tapos at the same time, parang nasabi ko pa nga sa doktora, gusto mo sa'yo na lang? Okay, normal reaction. Okay. The normal reaction, no? Tapos parang hindi ko siya gustong, parang at that time, parang wala akong excitement na gusto ko siya makita. Tapos nung tinatanong ko sa husband ko, ano yung tsura niya? Di mo kang baby. Gano'n. Okay. So, habang tumagal ang panahon, attorney, ang nakikita ko kasi hindi lang patience ang namuo sa'yo. Nagkaroon ka ng laki ng puso para sa mga bata at hindi lang sa mga autistic. So, ngayon ba masasabi mo, Lord, salamat at binigyan mo ako ng ganito dahil naramdaman ko yung sarap ng pag-ibig at pasensya para sa mga tao? Actually, now I realize that these two kids are not just ordinary kids. They are transformers. They transformed me. Mga anghel din. Yes, they transformed me. Transformers good. sila because I was transformed. You know, when I was younger, parang wala akong pakialam sa mundo. Wow. Hindi ka parang easy go lucky ka lang, wala kang pasensya, hindi ka masipag, tatamad-tamad ka. Pero nung lumabas sila, parang naging super sipag mami ako. Wow. Oo nga. Ang galing ni Lord. At saka may yan, no? May kaakibat na swerte. Ako, I believe that. Yung pag may mga ganyan Pagpapala. special kids. Parang super sipag ka, tapos parang ang haba-haba ng pasensya mo. Kahit inis ka na, nandun pa rin yung patience mo. Parang na-test talaga yung perseverance mo at saka yung courage mo. You do have that courage and parang there was no fear in you anymore. Yung parang now na parang mas malapit ka sa Lord kasi wala kang ginawa kundi mag-pray every day. Ayun. Pero I pray, yung iba yung prayers mo kasi yung prayers mo it's not just for you and it's also the prayers for the uncertain. Yung parang you don't know what's going to happen in the future. Like for instance me,
I only have 2 kids and they're both special. You think of who would take care of them in the future. Right now, I really still don't know who would take care of them in the future. My cousins who are close to me are older than me. My brother and my sister are not, parang the way I look at them, parang they don't want to be responsible for my kids, no? Yung mga relatives naman ng husband ko, they also have their concerns. I don't think they wanted to be responsible for my children. So now, parang, I'm still searching, I'm still looking, and I'm, at everything, everyone who comes my way, I'm looking at them na parang, will this person be be a guardian or be a trustee? Ito bang tao na to, binibigay sa akin ng Lord? Yung basta lahat ng dumarating sa buhay ko, tinatanong ko si Lord, sino siya? Siya ba yung binigay mo sa akin? Yung parang ganun, because I'm constantly in search for person na whom I could entrust my children. Okay, attorney. Yun yung Napakaganda naman. Ang ganda nung sinabi mo, at kulang ang oras natin, wala na tayo matay. Attorney, magkakaroon tayo ng part 2, pero na-challenge ako dyan. Because I believe that na nangyari sa atin, plano ng Panginoon na may magandang mangyayari. At huwag po kayo mag-ala. Nababurden tuloy ako maglagay ng foundation para sa mga syndrome autism. Ayun yung isang gusto kong tanungin, attorney. Like, ikaw kasi professional ka kayong dalawang mag-asawa, so may konting kakayanan financially, di ba? How about, ang inaalala ko yung mga tao, yung mga kababayan natin na merong ganito rin na klase na mga anak, pero hindi sila capable na, pa-doktor, ang anak magkonsulta sa mga doktor, dahil mo, may ang city, the way I look at it, ang DepEd, meron na tayo mga special schools dito sa Olonga po maglagay na lang siguro tayo talaga ng doon, ng OT at saka ng speech pathologist. O kaya, Ed, alam mo, you can copy pwede kang pumunta sa Mandaluyong kay Abalos, kasi they have a very good center for special kids doon Parang ang nila doon, parang community service. Like meron silang speech pathologist doon. Tapos yung mother na kung parang mura lang yung bigay nila doon, mura lang ang charge. Parang sinasubsidize ng city. Tapos yung mother nung bata na sinasubsidize ng city, pinapanood niya yung anak niya habang tinetherapy. So habang tinetherapy yung bata, parang nakikita niya kung anong ginagawa. So yung ginawa nung bata doon sa anak niya, gagawin niya doon sa ibang bata na hindi maano ng city. Parang gano'n, yung parang natutulungan. Oo, parang domino effect. We can do that dito sa city natin. I suggest also, baka gusto ninyong mag-visit. Mag-visit sa Mandaluyong. You can contact Mayor Abalos kasi talaga ang ganda. Siya pa ba mayor doon? I think siya pa rin, yung anak niya ata. Oo, kasi magaling yung nila. Magaling yung... Sige. We'll do that. We'll research on that. Magaling doon. Well, wow, ang daming natutunan ng ating audience. Almar, kay Attorney Bebot. Ayan. Attorney, panghuling salita na lang sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Olongapo tungkol sa awareness, no? Yung dapat malaman nila. Siguro po, ang lang natin, pag nakakita po kayo ng batang may Down syndrome o may autism, siguro wag na lang natin silang kutsain. Pag ang katabi natin medyo pinipintasan sila or tinititigan sila, sabihin na lang natin or explain na lang natin, ay yung batang yan may special needs. Hindi rin po natin sinatawag silang autistic kasi pag sinabi po nating autistic, that's a label which we hate kasi pag sinabi nating label, pinapangalan natin sa bata yon na autistic siya, which we avoid. Sabihin po natin he's a person with autism. Yung po ang appropriate. Yes, that's the appropriate way of telling that a child is with autism. We do not label them autistic. Perfect. Okay, very well said. Thank you very much. Thank you. Nako, ayan, mga kababayan. Attorney Soledad Santos, ang dami talaga nating natutunan sa kanya ngayong umaga. At natutuwa ang Sangguniang Monitor na nakapanayam siya natin ngayong umaga. Almar, ikaw naman, yung para bago tayo magpaalam. Ayun, marami akong natutunan kay Attorney Santos na yun nga, iba pa rin talaga yung mother's love. Di ba? May personal na karanasan. No? Yes. Ayan. Ayan, maraming salamat muli sa lahat ng mga manonood at sa mga susunod pang episodes ng Sangguniang Monitor. Maraming salamat to SBC at sa lahat ng staff dito. Maraming salamat. And I'm Almar, your co-host for this day.
Ayan. Thank you very much, Elmer. Thank you, Attorney. Maraming salamat. Ang ganda sinabi mo, mother's love really reveals when you have that kind of children. Okay, lovable. Ito po ang inyong friendship host, Kenneth Salvato saying, mabuhay po kayo and God bless you all. Sundan niyo po kami tutukan next Thursday, 11 to 12. Correct. At ito naman po ang inyong kagawad, ang inyong friendship Edic Piano. At ito po ang Sanggunian Monitor.